Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Tutuwa naman ako at mas marami yung Pilipino, no? Alam foreigner. Hindi ako uubligang mag-English, no? Pero may konting English din. Okay. So, in behalf of the couple, we'd like to thank you for your presence, for witnessing their vows again to be made to God. We are from the Orthodox Catholic Church. And kami yung mas nakaka-experience ng marriage, ng relationship. Kami yung mas may application, no? Kami yung mas authority. Huwag yung sabihin kahit kanina. To speak about marriage. Okay. Ako, for my part, I studied theology. I studied law, psychology, and political science. Because I want to know the answer to every question that we have in life. Di ba ang sabi ng mga scientists, we only have 3 goals in life. Ano yun? To obtain 3 things, basic needs natin. Food, clothing, and shelter. Lahat daw ng hugot natin, lahat ng kilos natin, pinanggagalingan, ay doon galing sa 3 yun. No? Sa food, clothing, and shelter. At pag hindi natin na-achieve yun, we are malfunctioning. Ibig sabihin, hindi tayo nakakaramdam ng peace of mind, hindi tayo okay, because we cannot, or we are not able to achieve all those things. Pero meron pang mas deeper doon, ano, sa pangangailangan natin, yung 3 basic needs na yun. Ang mas deeper doon, yung the fight between good and evil. Sa marriage, ang pagkakaintindi ng mga lalaki, pag nag-asawa kayo, nag-asawa tayo, ang feeling natin, we know everything. Kaya ko to. Sinalaki ako to be a man, no? So, we follow whatever we see in the society. Wag baka lalaki ka. So, ang feeling ng bawat lalaki nag-aasawa is to just provide everything in the family. Just to be a provider. Kaya naman, mga ladies, wives, you feel that way, siya yung provider. Diba, no? Kaya nga, pag pera nyo lang. No? At pag pera niya, pera pa rin nyo. Diba? Hindi nyo invento yan, feeling na yan. It was set up by God. It was put in your body by the one who created you. Sa lalaki naman, natural din yung feeling to provide, di ba? Kaya pag hindi makapag-provide yung lalaki, frustration sa kanya yan eh. Yung pumasok sa marriage, tapos dahil nandiyan si mama at si papa, may tutulong, no? Lalong problema yan pag inuwi mo pa sa bahay ng parents mo, yung asawa mo. Ang dami nang na-violate. Ang dami nang hindi nasunod. Because according sa ating mundo o sa ating society, na yung Bible ay suggestion. No? Hindi yung book of suggestions. It's a book of law. Tandaan po natin yun. Kaya huwag po kayong matakot humawak ng Bible. Dahil nauna pa yan, bago pa magkaroon ng mga religions. Okay? Hindi yan religious book. Kaya pag when you read in the Bible na wives, respect and submit to your husband, hindi yung suggestion. Talagang ire-respeto mo yung husband mo. Yan ang top 1 na pangangailangan ng bawat lalaki. Umalis ka nga lang ng walang paalam, may away na eh. Di ba, no? Tama po ba? Mag-grocery ka lang ng walang paalam, tapos sarili mong pera, mag-react ang husband kahit hindi niya pera yun. Bakit? Anong kala mo sa akin? Hindi ko kaya yung pamili ay, pang-grocery yan. Diba? There's a feeling inside na hindi naman din natin invento. Because ganoon ang design ng marriage eh. Bakit nafe-feel lang lalaki yon? Because yung first reading natin kanina, saan kinuha ang babae? Sa katawan ng lalaki. Bakit hindi sa lupa? Para daw maintindihan nyo, lalaki, husbands, kapag nag-asawa ka, baby mo yan. Galing sa katawan mo yan. Everything that she needs, sagot mo. Kaya huwag ka magre-reklamo kapag bili ng bili yan. Hingi na hingi ng pera sa'yo. Huwag ka magre-reklamo doon. Hindi nila kagustuhan yun. Hindi nila invento yun.
lalo na sa lalaki, hindi rin nila invento na magalit kapag iniinsulto nyo sila. Okay? Lalo na pag sinabi mo sa husband mo, bakit ka nagagalit? Pera ko naman to eh. Tsaka matagal ko lang gustong bilhin to eh, di mo mabili-bili. Di ba? Naku, insulto yun, girl. Talagang magagalit ang husband mo dun. Hindi ka kakausapin yan. Ulitin mo uli sa pa. Hindi na interesado sa iya. Kaya akala nyo yung VAUSI case, yung violence against women, nagsimula sa pambubugbog. Hindi. There was something violated first before nagkaroon ng bugbugan. Because ini-ignore yung sinasabi ng Bible. Eh sabi ng science, women are created to be emotional. Tinuklas na yan eh. Bakit ba ganun sila? Tinuklas na ng science yan. Because they were created to be emotional. Ano sabi ni Apostle Paul? Husbands, do not be harsh to them. Now it's making sense. Kung ano yung nararamdaman nila, yan ang sinasabi nila, hindi yung iniisip nila. That's why mabunga nga. That's why they tend to be noisy. Because that's how they feel eh. Kaya kapag yung babae nalulungkot sa'yo, husbands, or frustrated sa'yo, maingay yan. Maingay yan. Ikaw, ang gagawin mo, lalabas ka ng bahay. Lalo magagalit yun. Itong lalaking to, imbis na pakinggan ako, pinatalikuran ako, hindi magandang gawain, di ba? I-address mo yung nire-reklamo niya. Huwag kang lalabas ng bahay. Pag uwi mo, nandun pa rin yan. Okay? Kaya pag lumipas ang ilang araw na hindi nyo ina-address, naiipon, sumasabog. At may mga lalaking, naku, pag maganda asawa mo, yung mga lalaking hindi marunong manligaw, ibibigay lang niya yung protection, guidance, counseling dun sa wife mong maganda. And later on, may problema ka na. Okay? This is very serious. You need to understand this and apply. Diba? One time, tinanong si Jesus Christ ng mga apostles. Saan pa tayo kukuha ng model kasi, di ba? Pagdating sa marriage, tayo kukuha ng model. Eh, doon sa gumawa ng marriage, yung gumawa ng male and female, one time, the Pharisees, the religious people, asked Jesus Christ, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Did you know that during that time, if you research it, bakit lumabas yung tanong ngayon? Kasi, for any reason at all, hinihiwalayan na lang yung babae. Kagaya na pag humatching ka sa dinner table. It's a law for them. Pag pumasok ka sa room, filled with men, nag-iisa kang babae doon, nalaman ng husband mo, you will be divorced later on. At marami pang reason na nakakatawa. Serious reason. Is it lawful? Sabi ng Pharisees. Ano sagot ni Jesus Christ? Hindi nyo ba nalalaman na kapag naginawa niya ang male and female, at kapag nag-asawa sila, hihiwalayan sa parents, sa kanyang magulang. Yung lalaki nga lang pinapahiwalay. Dahil yung babae, tinatransfer lang sa iya ng magulang niya. Kaya may handover sa wedding. Ano yung handover na? Ano ibig sabihin nun? Lahat ng pananagutan ko sa babaeng yan, sa anak ko na yan, ay sagot mo na. Kung binigay ko sa iya na masaya, malusog, matalino, ay dapat mas tumalino pa siya sa piling mo. Dapat mas lumusog pa siya sa piling mo. Pag yan pumayat, sino magpapaliwanag? At pag yan mukhang lost yan, sino magpapaliwanag? Hindi mo pwede isoli sa magulang niya. Hindi na? Okay. So, anong sabi pa ni Jesus? Hindi niya ba nalalaman? Hindi niya naiintindihan? Na ginawa ang male and female at nakikipisan siya doon sa kanyang asawa, iwanan ng kanyang magulang. At sila ay magiging isa. Isang katawan. Hindi nagtanong uli yung religious leader. Eh bakit pinayagan ni Moses na mag-divorce yung mga tao?
At nagbibigay siya ng certificate of default. Sabi ni Jesus Christ, kasi sa titigas ng ulo ninyo. Ang tigas ng mga ulo ninyo. Ano kaya yung matigas na ulo? Sa sinasabi niya. Kailangan yung pag-isipan mabuti, no? Nag-aralan ko, yung tigas ng ulo pala na sinasabi ni Jesus Christ doon, ayaw niyong pag-isahin ang katawan ninyo. Paano ba pinag-iisa ang katawan? Isang desisyon, isang mithiin, isang destinasyon. Iisa lang lahat. Kaya hindi ka pwede mag-decide na ikaw lang eh. Magagalit at magagalit ang asawa mo. Teka muna, bakit mo dinesisyonan niya without my knowledge, without my consent? At pag yan naging habit, no? Pag hindi ka kumibo isang beses, magiging habitual eh. Until one day, masasabi mo lang sa mga friends mo, oo nga, mukhang wala naman akong asawa. Di ba no? Mga may asawa na dyan. Bakit wala naman akong asawa? Ito masakit nung pag nalalaman pa ng iba. No? Yung bang nauuna nung malaman ng kapitbahay before malaman ng asawa mo, yung issue mo, mali po, ha? Huwag maging habit. Artist. Kaya natutuwa ako pag merong nagre-renew ng vows, like, Bowen and Joka. Ilan taon na kayo sa pagsasama? 8 years. We have a challenge to you today. Sabi ni Mark Twain, philosopher, hindi mo maintindihan ng marriage hanggat hindi mo nararating ang quarter of a century. Hanggat hindi niyo nararanasan na umabot ang inyong marriage sa quarter of a century. What is that? 25 years. Then, tinuklas ko pa. Ang marriage pala parang gem. Doon na talaga galing yung salitang marriage. Gem. Precious stones. The fusion of two elements. Kasi diba yung mga mamahaling bato, hindi naman yan sama-sama eh. Kinokolekta nila yan eh. Pinafuse, pinipressure, inaalis yung infirmities, impurities, etc. Kaya pag hirap na hirap kayong maging one, talagang hindi kayo ma-fuse. Ito pa, every time magtatanong ako, naniniwala ba kayo sa perfect marriage? Every time we do counseling sa mga nag-aasawa, nag-apply ng marriage license. Ang sumasagot lagi, majority, no, we don't believe in perfect marriage. Hindi nyo alam, lahat ng pinanggagalingan ng problema natin ay galing dito, sa isip natin. At dito rin nanggagaling yung blessing, kung nasa tama yung ating pag-iisip. Ano sabi? Hindi po kami naniniwala, Father, sa perfect marriage kasi imperfect person yung nagsasama eh. Teka muna, sino pa nasabing imperfect kayo? Sino nasabi? Ikaw lang yun eh. Sarili mo lang yun eh. But when you ask your Creator, Genesis chapter 1, everything He made was good. And good means perfect in Hebrew. Kaya may problema kapag yung word mismo hindi mo naiintindihan. Perfect means good, means alignment, right alignment. Saan? Sa design ng produkto. Pag-isayin ang katawan, isang desisyon, walang nagdi-decide mag-isa. Kaya nga, pag nag-decision mag-isa yung asawa mo, feeling mo, you were betrayed. Diba? You were betrayed. Something ain't right. Sa last part, yung marriage, sabi ng family code natin, sa law, it's a special contract. Because may ordinary contract. Yung ordinary contract, we can include our terms and conditions sa mga nag-aral ng law. Pwede ka mag-dictate ng gusto mo. Alba, bentahan ng lupa, bentahan ng kotse, ilagay mo to, babayaran mo to, ilagay mo yan, babayaran mo to. That will be the law between the two of you. Civil contract. Sa marriage daw, special contract, not subject to our stipulations. Ibig sabihin, hindi na pala tayo pwede magpasok ng terms and conditions natin sa marriage. Hindi na uubra yung pinakasalan mo kung maldita di magtiis ka, hindi na ubra yun, girl. Wala na pong ganun. The moment na
sumumpa ka na, ito pa nga pag bine-verbalize mo yung sumpaan ninyo, nature is listening. Oo, tumataas lalo yung legal obligation mo to comply with it. And the moment you violate it, you ignored it, yung suffering is built in. Hindi mo kailangan dalhin sa korte. Hindi na. That's the difference between the natural law and the human law. Sa human law, nandito tayo sa demokrasya, may chance ko pa magpaliwanag sa korte. But if you violate natural law, mahalin ng asawa, love your wives, and do not be harsh to them, when you ignore that, you're already violating it. Kaya, sa bahay, na-realize ko, araw-araw pala ito ina-apply. Yung bang, syempre, sa'yo galing yung asawa mo, nag-decision ka mag-asawa. Iingatan mo yan. Parang ang baby ang mga yan eh. No, may time na mag-iinarte yan. Pero hindi mo kailangan magalit, husbands. Baby-pihin mo uli yan. Hapon? Baby-pihin mo yan. Kasi nga baby natin yan eh. Every woman is a man's baby. Pag nag-asawa, they will always tell what they feel. Magta-tantrums din niya kahit matanda na yan. So, anong gagawin mo? Sabi ng isang client kong Nigerian, client namin sa office, yung counseling namin sila, nag-asawa siya ng Pilipina eh. Tumira siya dito. Kinusuhan ng vowsy case. Sabi ko, the only solution now for you, kasi convicted eh. The only solution now for you is to say sorry to your wife. I-dismiss ang kaso. Brother, it's not our culture. In Africa, to say sorry to the woman. Nako, problema talaga yan for you. Makukulong ka na dito or baka ma-deport ka pa. Yung sinasabi ni Apostle Paul, submission to one another. Hindi lang sa lalaki nagsasubmit. Mag-sorry ka, pero walang weaknesses. Pag hindi tinanggap yung sorry mo, walang magsasabi na nag-sorry ka. Because your marriage does not care about your culture. Walang kinalaman yung kultura mo o paano ko pinalaki ng magulang mo. Pumasok ka sa marriage masusunod na yung institusyon, yung batas. Kaya make the law your priority. When you hear respect and love to each other, it's a law, not a recommendation. Do that on a daily basis. At magiging isa yung katawan ninyo, dahan-dahan. At ma-amaze kayo. Nag-aralan na rin ang mag-asawang nagiging isa sa lahat, umaasenso ang buhay. Kaya pag hindi umaasenso ang buhay nyo, there's something wrong. Check nyo na. Paano ba kayo makapag-usap sa isa't isa? Paano nyo ba i-treat yung isa't isa? Diba? Lalo na sa mga wives. Yung bang sasagutin niya husband nyo, di ba naintindihan, ha? Pag ginong mo yung husband mo, serious violation yun. Kaya study how to love your wife. Study how to respect your husband. It starts from knowledge and understanding and application. Nandun po yan sa Proverbs 24 verse 3. Dami ko pang gustong sabihin pero nabibilag na kayo. Kung may question kayo, i-approach na lang kayo mamaya. Again, congratulations, Bon and Joka. Pag-isahin niyo pa yung katawan ninyo hanggang maabot niyo ang 25, that is silver. The next challenge is gold, 50 years. You will be purified by God, mabibless, sigurado ang inyong buhay. Huwag niyong pagdudahan. Because everything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Kaya start by believing that there is a perfect marriage. Congratulations. Amen. Thank you. Ito, for 1 minute homily lang, bonus na lang total. Sayang na rin binayahin namin from Manila to here kung di rin ito masabi.